So, kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, Diyos ko, meron na naman pong kumakalat, meron na naman pong natitrending na speech si Sara Duterte para po sa mga bata. Bata talaga, kasi elementary school eh. So, ito po ay nangyari dyan po sa isang elementary school nga sa may bandang Quezon City. So, alam nyo kung bakit ito trending ngayon, no? Kasi pinagtatawanan po yung speech ni Sara dahil po hindi niya sinasabuhay kung ano yung sinasabi niya sa mga bata. And by the way, marami tayong gusto pag-usapan dito eh. Kasi maraming mali po talaga, no? So ito po yung sinasabi ko. So ito po ay post ni Congressman Bong Suntay. O, yung libog na libog kay Ann Curtis, no? So ito yan. So okay na yan. Yung kung basahin niya, okay na yan. So ang point dito, ito yan. No? Yung si Sara, meron po siyang speech para po sa mga gumagraduate ng elementary. Okay. At least you get the point. Ayoko na basahin yung post ni Bong Suntay kasi wala namang kwenta. So ngayon, puntahan natin yung speech ni Sara. Tama diba? Tinan ko kung tama yung speech na ba tayo? Ayan to. Malamang napanood nyo na to pero i-play lang natin ha. Kasi ewan ko ba? Ito. Be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Pangalawa, be humble. Lahat kayo magagaling. Ulitin ko lang ha. Huwag daw tayong sasama sa mga paninira at pananakit. Tama ba? Tinan ko nga. Una, be kind. Huwag kayong sumali sa pang-aapi, paninira, o pananakit ng inyong kapwa-tao. Pangalawa, Okay. Malamang alam nyo na yung mangyayari dito sa video natin ngayon, no? Kasi kahit kayo kaya nyo na sagutin to no? So wag daw tayong sasama sa mga mapanira at mapanakit sa ating kapwa. So nalala nyo yan. O di ba? Yung sinapak niyo sheriff. Wag daw manakit. Pero napak siya ng sheriff. Teka lang. Kasi malutong to no? Tinan nyo to. Malutong kasi to Diba? Malutong no? Tong, ito ang malutong. Hindi kasi ewan ko ba no? Alam niyo mga kababayan, itong gusto kong sabihin dito no? Kung sa private school po nangyari ito, kasi mukhang public school Kung sa private school po nangyari ito, hindi po makakalusot yan si Sara Duterte sa ibang mga magulang, sa ibang mga parents. Kasi tandaan nyo in the first place mga kababayan, wala pong karapatan si Sara Duterte para po magbigay ng speech kahit saan man, kahit saan eskwelahan man, especially po sa mga gagraduate na bata. Ang tanong ko nga dito, bakit may mga nag-i-invite pa kay Sara Duterte? Sangkot na nga sa nakawan, sangkot na nga sa patayan, di ba? Sangkot pa nga dito sa sa pagsapak sa sheriff. Tapos meron pang grave threat sa presidente. Actually, speaking of grave threat, no? Ano ba yun? Ito yun di ba? Ito yun di ba? Yan yun grave threat. Alam nyo, mga kababayan, yung ginawa po ni Sara na grave threat po sa ating presidente Bongbong Marcos, umabot po yan sa buong mundo. Umabot sa buong mundo yan. Kaya nga, ang pangat na po talaga ng imahe ni Sara Duterte sa buong mundo. Tapos gagawin pang presidente ng Pilipinas sa mga DDS. Anong klaseng katangahan yan? Ito kayo, katulad naman yung mga ibang bansa kaya natin mabuhay. Tanga! Bobo, may international trade time tinatawag. Bobo talaga itong mga to. No? Pero by the way, ito nga yung point natin. Di ba? Kung sa private school po ito nangyari, kunwari DDS yung principal,
Tapos in-invite si Sarah para mag-speech. Pag nalaman ng mga parents yan, sigurado, cancel yan. Cancel yung speech niyan, papalitan ng iba. Kaya dyan po nagtataka sa mga ibang sa ibang mga public schools eh. Nagtataka po ako sa mga ibang mga public schools kung bakit nagkakaroon ng pagkakataon na bigyan ng speech si Sara Duterte para po sa mga estudyante na which is in the first place si Sara Duterte po hindi po magandang example kahit kanino man. Diba sino ba principal dyan sa ano yan eh, Aurora Elementary School sa Quezon City yan eh. Malamang DDS yung principal niyan. O di ba? O. Kasi una hindi naman siya DepEd eh. Para magbigay ng speech eh. DepEd pa ba siya? DepEd secretary pa ba siya? O wala na siyang trabaho sa gabinete, di ba? Wala siyang trabaho. Tapos, pagbibigyan niyo pa ng pagkataon na mag-speech, grabe naman itong mga principal ng public schools na to. Grabe itong mga principals ng public schools po na to na nag-invite kay Sarah. Inuulan niyo pa yung politika kasi isang magandang imahe po no, na dadalhin ng mga estudyante no, sa kanila pagtatapos no, sa elementarya o high school man, di ba? Yeah, continue nga natin. Bibisit ako. Humble. Lahat kayo magaling. Iba't ibang klase ang inyong galing. Gamitin ninyo ang inyong kakayahan sa pagtulong ng inyong mga classmates. Pangatlo, gamitin daw yung kanyang kakayahan para sa pagtulong ng kanilang classmates. Di ba graduation na to? Graduation na to eh. So, pag high school po yan, ibang school na po yan. Iba na classmate nila. Pero by the way, palagpasin na nga natin yun. Pero tanga pa rin eh. Palagpasin natin yan. be happy. Hindi lang laging negatibo ang ating buhay. Meron ding maliliit na mga positibong nangyayari sa buhay natin. Kita nyo, di ba? Ba't ganyan mag-speech yan? No, Hindi, ito. Okay. Nalala ko nung high school ako eh. Nung high school ako, dyan ako nag-aaral eh. Dyan lang. Oo. Private school po yun. So, yung private school po na pinag-aralan ko, may elementary tsaka may high school. May college pa nga eh, di ba? So, nung graduate po kami nung high school, nag-speech po yung valedictorian ng elementary. Putya man, ang galing magsalita. Eh, ba't si Sarah ganyan magsalita? Parang bata. Ang layo dun sa speech ng valedictorian namin nung graduation namin nung high school. Hindi ka, seriously, mga babayan, seriously. Ba't ganyan magsalita itong gaga na to, no? Salamat tayo sa Diyos para sa mga maliliit na bagay na positibo sa inyong buhay. Dito ako natawa eh, no? Sabi ni Sarah, hindi naman daw puro negatibo ang nangyayari sa buhay natin. So mag-focus na lang tayo sa mga positibong bagay kahit maliliit man ito. Parang ganun yung gusto niyang palabasin eh, pero di niya explain ng maayos eh. Yung sabi niya kasi mag-focus sa maliliit na bagay pero parang pangit talaga yung speech nito, no? Pero ba ito yung mga babayan, no? Yung sinasabi na yan ni Sarah, no? Napaka-ipokrita, no? Kasi in the first place, kung sasabihin nga po ni Sarah na tumingin tayo sa mga positibo nangyayari sa buhay natin, eh bakit di mo makita yung effort ng presidente ngayon? Di ba? O ngayon, ano ba nangyari ngayon? Krisis tayo ngayon. Di ba? Pero gumagawa ng paraan yung presidente natin na huwag tayo maubusan ng langis. O, di ba? O. So, marami po kasi actually, no, may nag-update po kasi sa amin kung anong ginagawa ng presidente. So, araw-araw talaga, mga kababayan, maraming activities ang presidente at karamihan po, ito po ay para po sa kaginhawa ng mga kababayan po natin at ng buong Pilipinas.
Pero bakit yun hindi mo ma-appreciate? Positive yun, di ba? Eh, si Sara nakafocus lang po sa paninira, panlalait po ng gobyernong ito. Tapos gusto niya pang patayin yung presidente, di ba? So, continue nga. Tangina talaga ni Sara. Oh. But be careful. Piliin ninyo ng mabuti ang inyong mga kaibigan. Dalawa lang ang klase ng kaibigan. Sila yung magdadala sa inyo sa kaayusan o sila yung magdadala sa inyo sa kasamaan. Kaya na Sige nga, sige nga. Si Amy Marcos ba saan ka dinala? Hindi, ewan ko lang, no? Pero sabi ni Sara, di ba, piliin daw yung kanyang mga kaibigan. So, sino ba mga kaibigan ni Sara ngayon? Di ba, si Topacio, di ba? Tapos si Arnie Tevez, si Bantag, si Kibuloy. Di ba, ayan yung ano eh, ayan yung group of friends ni Sara eh. Di ba, si Bantag, si Kibuloy, o di ba si Arnie Tevez. Di ba, kaya nga pro Sara yung mga yun eh. Gusto ka ng mga yan eh. O si Harry Roque. Di ba, nalang grabber pala. Pero by the way, makabayan, no? Tapusin na natin yung kalokohan na yun ni Sara, no? Pero, ang gusto ko lang talaga sabihin dito, no, dapat hindi na po talaga pinagbibigyan ng pagkakataon na mag-speech yun si Sara. Kasi po, hindi naman niya ginagawa, hindi niya naman sinasabuhay kung ano sinasabi niya. Actually, maraming mga tao dyan na pwede naman nilang tawagin para mag-speech. Di ba? Marami dyan. Pero bakit si Sara pa talaga? So, ganun ba talaga pag wala nang ginagawa, no? Wala kasing ginagawa si Sara eh. Kaya open siya sa mga ganyan eh, di ba? Maraming taong pwedeng ano dyan. Maraming taong pwedeng tawagin. Di ba? Pwede si Bam Aquino, si Lenny, di ba? Pwede ang mga yan eh. O si Torre. Di ba? Tanga si Sara pa talaga, no? Bukod sa boba na, no, magdanakaw pa. Di ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa speech ni Sara. Kayo ba, pabor ba kayo dito sa sinasabi natin na dapat hindi na pinagbibigyan si Sara ng speech kahit sa amang eskwelahan sa buong Pilipinas kasi hindi niya naman sinasabuhay kung ano sinasabi niya, di ba? Yun lang, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yun po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.